Hello mga amigo, mga amiga. Salamat Panginoon at sa aking Holy Spirit. Ito ang ibibigay ko sa inyo mga amigo, mga amiga. Sana makinig kayo. Nandito ako sa pahayag. Nandito ako sa pahayag. Babasahin ko itong pahayag 5. Ang kasulatang nakalulun at ang kordero. Nakita ko ang isang kasulatang nakalulun na hawak sa kanang kamay ng nakaluklok sa trono. May sulat ang magkabilang panig nito at may 7 tatak. At nakita ko nag-react yung Holy Spirit ko. Nakita ko ang isang makapangyarihang anghel na nagpahayag ng malakas. Sino ang karapat-dapat na sumira sa mga tatak at magbukas sa kasulatang nakalulun? Ngunit walang nasumpungan sa langit, sa lupa o sa ilalim ng lupa na makapagbubukas at makatitingin sa nilalaman niyon. Buong kapaitan akong nananangis sapagkat walang natagpuang karapat-dapat. Kaya sinasabi sa akin ng isa sa matatanda, huwag kang manangis, tingnan mo, ang leyon mula sa lipi ni Huda, ang anak ni David, ang siyang nagtagumpay at may karapatang sumira sa 7 tatak at nagbukas sa kasulatang nakalulun. Pagkatapos may nakita akong isang kordero na nakatayo sa pagitan ng matatanda at ng tronong napaliligiran ng 4 na nilalang ng buhay. May mga bakas na nagpapakilalang pinatay na ang kordero. Ito'y may 7 sungay at 7 mata na siyang 7 espiritu ng Diyos na ipinapadala sa buong sanlibutan. Lumapit ang kordero at kinuha ang kasulatang nakalulun sa kanang kamay ng nakaluklok sa trono. Nang ito'y kunin niya, magpatira pa sa harapan ng kordero ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda may hawak na alpa ang bawat isa at may gintong mangkok na puno ng kamanyang. Ito ang panalangin ng mga banal. Inaawit nila ang buong awit na ito. Ikaw ang karapat-dapat na kumuha sa kasulatang makalulun at sumira sa mga tatak niyon, sapagkat pinatay ka at sa pamamagitan ng iyong kamatayan ay tinubos mo para sa Diyos ang mga tao mula sa bawat lipi, wika, bayan at bansa. Ginawa mo silang isang liping maharlika at mga saserdote para maglingkod sa ating Diyos. At sila'y maghahari sa lupa. Tumingin akong muli at narinig ko ang tinig ng libo-libong laksa-laksang anghel. Sila'y nakapaligid sa trono sa 4 na nilalang na buhay at matatanda. Umaawit sila ng ganito, ang korderong pinatay ay karapat-dapat na tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan at kalakasan, papuri, paggalang at pagkadakila. Nag-react yung Holy Spirit ko dito sa saan ba ako? Papuri, paggalang at pagdakila. At narinig kong nag-aawitan ang mga nilikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa at nasa dagat. Lahat ng nilikha sa buong sanlibutan sa kanya na nakaluklok sa trono at sa kordero. Sumasa kanila ang kapurihan at karangalan, kadakilaan at kapangyarihan magpakailanman. Tumugon ang 4 na nilalang na buhay, Amen. At nagpatira pa ang matatanda at nagsisamba. Ayun po, salamat. Nag-react yung Holy Spirit ko dito.
dito sa 9. Inawit nila ang bagong awit na ito. Ikaw ang karapat-dapat na kumuha sa kasulatang nakalulun at sumira sa matatak ngayon sapagkat pinatay ka sa pamamagitan ng iyong kamatayan ay tinubos mo para sa Diyos ang mga tao mula sa bawat lipi, wika, bayan at bansa. Doon sa 9, nag-react yung Holy Spirit ko. At pati pagkatapos ko magbasa nito sa 9, nag-react din siya. Salamat po, yun lang bibigay ko sa inyo ngayon. Hindi na muna ako mag-ano kasi sana naunawaan niyo. Maganda na nakasulat dito. Yung aawitin dapat ito. Inaawit nila ang bagong awit na ito. Ginawa mo silang isang liping maharlika. Maharlika daw. At mga saserdote para maglingkod sa ating Diyos at sila'y maghahari sa lupa. Maghahari sa lupa. Sino kayang maganda gumawa ng kantang ko? Salamat kung kayo nakikinig. Binasa ko na. Panginoon, salamat po at ito yung mensaheng binigay mo sa akin. Ipinahayag ko na po at salamat sa mga nakikinig. God bless everyone. Naway magkaroon tayo ng kapayapaan, kagalakan, kasiyahan, ano pa ba, abundance. Siyempre, pagmamahalan, pagkakaunawaan, at sumasaatinwa ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesucristo Jesus sa bawat isa sa atin. Yun lang. Amen. God bless po.